At tayo po'y mag-aaral na ng salita ng ating Ama, and I am encouraging you to open your Bibles in Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 46 hanggang 52. Mark chapter 10, reading from verse 46 hanggang 52. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. And please allow me to punctuate some of comments. Okay, as I read the passage. Ganito po ang ating matutunghayan. And they came to Jericho, and as he went out Jericho with his disciples, this is Jesus, a great multitude of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Okay, so yun yung setup. Verse 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out. Sumigaw siya. Okay? And say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. Siguro, skandaloso na. Kasi imagine niyo, maraming tao. So para mapansin siya, nagsisisigaw siya paulit-ulit. Alam mo yan? So dahil maingay, binawalan siya. Oh, tumahimik ka muna. Okay? Ano ginawa niya? But he cried the more a great deal. Imagine niyo, nag-iingay yung mga tao, sumisigaw siya, pinapatahimik. Mas lalo niyang nilakasan. Okay? And then sabi niya, thou son of David, have mercy on me. Napansin ni Jesus. I believe, hindi yung boses yung napansin. Yung puso. Okay? It's not the voice of the mouth, but rather the voice of the heart. Tuloy po natin. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise. He calleth thee. Okay, so narinig ng Lord. So dahil maraming tao, sige, palapitin niyo sa akin. So ginawa nila, uy, sana ka nung Jesus. 51, and Jesus answered, doon nakalapit na, and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? Although it's a very obvious naman, na bulag siya, ano kailangan niya? Kagalingan, pero hindi yung tinanong ng Lord. Di ba? Hindi directly na gusto mong makakita. No. Kundi ang tanong niya, anong kailangan mo? It's a good point kasi merong mga taong ganon. Nakakala nila, yun yung kailangan nila, pero hindi naman talaga yun yung kailangan nila. So, God is asking us, therefore, ano yung kailangan mo? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Although it's obvious, sila yung rin bulag. Okay? Verse 52, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately, ang sabi dyan, take note and immediately, kasi may mga kasong di basta-basta gumagaling eh. Ito yung 10 ketungin. Ilalakad muna. Habang naglalakad, magaling tayo. Pero ito, and immediately, he received his sight and followed Jesus in the way. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lakas upang sambahin po namin kayo ng talino, upang maunawaan po namin ang mga bagay na dapat po namin isuko, mga bagay na dapat po namin gawin sa ikalulugod ng iyong pangalan. Hinihingi po namin na minsan pa pangalan mong may taas sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayong maupo. Let us talk for a while the miracle of Jesus. So the title of the message for today is The Miracle of Sight That Gives Life to the Darkened. Ulitin ko. The miracle of sight that gives light. Hindi pala life. The miracle of sight that gives light to the darkened. Sa Tagalog, ang himala
ng pagbibigay ng paningin na nagbibigay ng liwanag sa mga nadidimlan. Ganda. Ulitin ko, ang himala ng pagbibigay ng paningin na nagbibigay ng liwanag sa mga taong nadidimlan. Now, the miracle of Jesus is always pointing to Jesus. Hindi niya ito ginagawa out of trip. Hindi niya ito ginagawa out of, alam mo yan, dahil ito lang yung gusto niyang gawin. Kumbaga, He is doing miracle to point something. May itinuturo ang Diyos. Pinapakilala ng mga miracle na ito kung sino si Jesus sa buhay po ng mananampalatayang susunod sa Kanya. Now, ano po ang gusto po natin i-point out sa ating pong 21st century listeners or hearers of God's Word pertaining to this message? Mga kapatid, pagdating po sa tinatawag po nating pamumuhay bilang isang mananampalataya, ang pananampalataya ang dapat nakikita at evident sa buhay ng mga Kristiyano. Ano naman ibig sabihin, Pastor? Masyado naman yatang matalinhaga at napakalalim ng iyong mga sinabi. Simple lang, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. When we walk in faith, o nung lumalakad, o kapag lumalakad do tayo sa pananampalataya, meron ginagawa ito. Kaya nga, yung salitang pananampalataya, the word faith, is not an adjective, is not a noun, but rather a verb. May ginagawa. Okay? Parang love. Love is not an adjective. Love is not a noun. Love is a verb. May ginagawa yan. Okay? Same thing with hope. Okay, kinumpleto ko na. Faith, hope, and love. Lahat ng ito. Okay? It points to something. It points to a person. Person or the person of Jesus Christ. Hindi na ako papatagal. Anong tinuturo niya? Number 1, our faith should point us to what we really need. Yan. Ulitin ko. Our faith should point us to what we really need. Kung tunay ka mananampalataya sa Panginoon, itinuturo ng pananampalataya mo. Okay? Yung mga bagay na talagang kailangan mo. Ano yung sabihin nun? Wisdom that comes from God. Kaya nga, kung ang pamumuhay mo, hindi siya nagtuturo, papalapit sa Diyos, hindi mo yan kailangan. Kung ang Facebook, hindi yan nagtuturo sa Diyos, hindi mo yan kailangan. Amen? Kung ang barkada mo, huwag mo na sabihing mali. Okay? Kahit sabihin mong Kristiyano yan, kung hindi naman naglalapit yan sa Diyos, hindi mo rin yan kailangan. So our faith should point us to what we really need. Kaya nga nung tinanong tong taong ito, anong sinagot po niya sa verse 51? And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? Ano yung gusto mo mangyari? Ano yung kailangan mo? Sabi niya, Lord, that I might receive my sight. Alam niyo bakit? Kasi sa ulian, nakita natin, susunod kasi siya sa Panginoon. Paano ka naman susunod kung bulag ka? Tama? He knows what he needs. Ngayon sa atin, although dito parang mababaw lang, sa ating mananampalataya, mabigat to. Tanungin mo yung sarili mo. Okay? Yung bang ginagawa mo, yung bang sinasabuhay mo, yung bang pinaglalaban mo, yung bang karelasyon mo, yung bang trabaho mo ay maglalapit sa iyo sa Diyos? If not, mga kapatid, kinakailangan i-recheck natin yung buhay natin. Kasi kung tunay ka mananampalataya, it will point you. Okay? Ituturo ka niya sa mga bagay na talagang kailangan mo. Alam nyo kaya ang dami nating stress sa buhay? Kasi ang dami hindi naman needed, pero pinoproblema mo naman. Tama? Pinoproblema yung padibo-dibo mo, wala ka na nga makain. Eh di huwag kang maghanda. Problema ba yun? Magluto ka na sandamakmak na pansit canton, tapos invite mo ang hoplon, eh di talo-talo na yun. At kinakailangan mo pang pakitang gilas. Nagigets yung sabi, it's simple, pero ang daming tao na mamatay sa stress ng dahil dyan. Tama? Pinagdibo ka na nga, gusto mo,
Dapat invited si Alden Richards. Kabisyo mo naman. At yun naman ni Robic Dale, langit. Di ba? Kadikit naman. Patawarin tayo. Our faith should point us, again, to what is needed. The genuine, the real need. Kasi kung hindi siya kailangan, mga kapatid, ba't mo problemahin? Ulitin ko, isang simpleng paraan. Kung pinoproblema niyong isang bagay na hindi naman maglalapit sa Diyos, hindi yan problema. Hindi talaga actual na problema yan, na pwede kang lumago, na pwede kang i-bless ng Lord. Hindi yan. Probably tinuturuan ka ng Lord na, alam mo yun, kakatawa ka lang, iniiyak mo yan, hindi mo naman dapat iyakan. Iniiyak ka mo na wala ka ng trabaho. Bakit? Sino ba tagapagbigay ng trabaho? Nagigets niyo? Huwag niyong kalungkutan, huwag niyong problemahin. Kung mananampalataya ka ha, ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Very simple. Kasi alam niyo, ang Diyos, napakasimple niya lang talaga. Hindi mo kailangan ng mental acrobat just to understand Him. Napakasimple ng Diyos. Tayo lang naman nagpapakomplikado. Lord, gusto ko maging milyonaryo para talagang ma-praise ka. What? Lahat, kahit sino tao, pwedeng gawin yun. Kahit unbeliever. Pag nanalo sa loto, praise the Lord. Diba? Ang pinakamalaking challenge yan, sa kabila ng kawalan, magpapatuloy ka rin ba? Remember si Job? Oh, kung tutusin nga, parang ang pangit ng dating, pinagtripan. Diba? We, sabi ni Satanas, ay niya siguro sasambaya mo, dahil blessed na ko. Lako may blessing. Tinanggal naman, sige. Bakit alam nyo? Kasi kilala ng Lord si Job eh. Ang ganda na, ano? Hindi ka makikilala dahil matalino ka. Hindi ka makikilala dahil sikat ka. Kilala ka ng Diyos kasi tapat ka. Sarap naman nun. I suggest, again, that, alam mo yan, we should look and at the same time, maging maingat po tayo sa relationship po natin sa Panginoon. Kasi hindi ho komplikado ang Diyos. Ang gusto lang niya naman sa isang mananampalataya, masunurin. Kasi kapag nagiging masunurin ka, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng wisdom. Ang taong may wisdom, alam niya yung gagawin. Alam niya yung sasamahan, alam niya yung pupuntahan, alam niya yung panonoorin, alam niya yung dadamitin. Bakit? Masunurin sa Diyos. Kahit hindi ka mahuli ni pastor. Kahit hindi ka mahuli ni pastor. Kasi ang totoong may pagkatakot sa Diyos, may talino. Kaya pala, paulit-ulit sinasabi sa Proverbs yan, tama? The fear of the Lord is the beginning pa lang yun, ha? Bakit alam? Kasi habang tumatagal, nag-iiba yung level. Nagiging wise man. Pantas. Kita yung si Daniel, considered him as a wise man. Kasi iba yung level ng kanyang faith. Saka makakita, naging pakain ka na sa miyaw-miyaw, peaceful pa rin siya. Diba? Kumbaga nahuli kasi siyang nagpe-pray lagi eh. Mga dito. Ibigay sa mga nyaw-nyaw. Alam mo bakit ko ginagano? Kasi para kay Daniel, yung mga ganun bagay, kapag nasa Diyos ka, simple na lang. Sa iba, big deal. Uy, grabe, laki ng leon, oh! Pero pag na kay Lord ka, dali lang yan. Ba yung level. And that is what we call wisdom. Kailangan natin i-perfect yun. Kailangan natin mag-mature. Amen? Sino dito kagaya ko, hindi pa kontrolado yung galit. Di ba? O di naman kaya kapag nawawalan na ng pera sa kanilang mga pitaka, hindi mo mapinta. O kung mapipinta mo na, weird yung pagkakapinta. Makapakilaro makanya. Anong tawag doon? Picasso painting. Ba't kaya itsura mo? Wala akong pera eh.
Pero kapag, alam mo yun, may Diyos ka sa buhay. Ganun yung word may Diyos ka sa buhay kasi sumusunod ka. Posible, oo, may Diyos ka nga, pero pasaway ka naman. Yung may Diyos ka, panatag. Yung mukha mo, kahit di ka nagpabelo, maaliwalas. Fresh. Pag malayo ka kay Lord, di ba? Para kang bubble gum sa kalsada na pinagulungan ng gulong 1,000 beses. Hindi mo malaman. Nagigets niyo? Although, it's a worn-out illustration, but it gives us an idea na, alam mo yun, oo nga, no? Nakalaya-consider natin yun. Again, always remember, when we talk about life, when we talk about faith, it points out to you, tinuturo kanya, or to us, that, it gives us wisdom, what we really need. Ano ba talaga yung kailangan mo? So ngayon, kinakausap ka ng Lord. Diba? Yung mga bagay na hindi dapat. Pag may problema ka, instead manalangin ka, mag-videoke ka. Alala ko dati si Ate Mardy nun. Matagal ang panahon. Kaya sa kabilang pa sila Kinakanta yun, Top of the World. Top of the world, the King. That was a long, long time ago. Tandaan niyo, ang tao may pagbabago yan. Huwag niyong basta tuldukan ng isang tao. May pagbabago po yan. Kasi sa atin, pang tao, madaling Hindi, tayo kasi, ang di natin nakakalimutan, yung mali Si Lord kasi baliktad. Kapag huminga ng tawad, burado yan. Diba? So again, if we're talking about life, we're talking about our faith in Christ, remember, yung totoong mananampalataya, may wisdom. Why? It points out to what really needed. Yun lang kailangan. Kapatid, ano yung pinapatanggal ng Diyos sa inyo ngayong gabing ito? Ano yung pinapaalis niya na hindi dapat? Napilit mong, alam mo yun, pilit mong isinasaksak sa schedule mo, kaya at the end of the day, di ka matinong nagdi-devotion kasi nga, pagod ka. Bakit ka pagod? Puyat. Kasi nga, sa mga bagay na hindi mo naman dapat bigyan ng oras, pero binibigyan mo ng oras. Kaya alam niyo, mahabagin lang ang Diyos kung bakit tayo nakapagpapatuloy. We're living in the age of grace, but God is giving us the opportunity for us to grow, to learn. Part kasi ng growth, yung learning. Nagigets niyo? And I believe, God is always teaching us. Yung difficulty sa pinagdadaanan mo ngayon, kawalan ng trabaho, every situation, that is a learning tool. That is a process na kinakailangan pagdaanan kasi kinakailangan matuto. Kung bakit hindi ka siguro inaalis sa sitwasyon na yan, hindi ka pa kasi natututo. Kinakailangan matuto. Bloom where God planted you. Kasi kung di ka lalago doon, mananatili ka sa stage 1 of faith. Kinakailangan mag-stage 2 ka naman. I-challenge mo yung sarili mo. Anong problema mo? Sa giving, i-challenge mo yung sarili mo. Diba? Sunday pa lang, dapat naka-ready na yung offering mo, yung tithes mo. Kung ang problema mo, yung oras mo, diba? Isuko mo. May app ka ba na laging kumukuha ng oras? Burahin mo. Hindi aksidente na marinig mo yung message today. Inuutusan ka na ng Panginoon. It's up to you kung makikinig ka. May pilit kang itinatago na hindi dapat. Kinakailangan mo isuko. Kasi ayaw ng Diyos na nagtatago. In 1 John, sabi doon, we should walk in the light. When you're walking in the light, you cannot hide. Tama? Nasa liwanag ka Kaya nga marami na aksidente na nasa dilim. Bakit? Hindi nakikita. Kasi sa dilim, doon maraming nangyayaring di maganda. Amen? Yan yung description ng taong, alam mo yun, lumalakad sa pananampalataya at isang taong lumalakad nang wala sa pananampalataya. We should walk in the light. Kaya nga itong taong ito, ano binigay sa kanya? Paningin. In short, liwanag. Maliwanag mo nakikita lahat. Kaya nga ang ganda dun sa last verse, ang sabi niya, and immediately, he received his sight, and then he ran away. He received his sight, and he began working.
He began, alam mo yan, to make himself popular. Hindi ganun yung ginawa. Ang ginawa ng taong ito, after he immediately received his sight, kara-kara, immediately, biglaan, ano ginawa? Sumunod kay Jesus. Actually, hindi lamang in the moment na nabuksan ng ating kaisipan. Hanggang sa panahon ngayon, kung matagal ka ng Kristiyano, dapat patuloy kang lumalakad at sumusunod sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ka na naglalakad, baka naman nadidimlan ang isip. Pag malabo isip kasi, hindi ka makapag-isip ng tama. Hindi tama ang katwiran mo. Ang dami mong dahilan, ang dami mong alibay. Di ba? Kasi pastor yung mga alaga ko, kasi pastor yung business ko, kasi pastor yung mga anak ko, kasi pastor yung trabaho ko, kasi pastor yung mga ganito. Ang daming dahilan. Masama ba yon? Tanungin yon Diyos na nagbigay. Kasi sa atin sa tao, may mga needs tayo eh. Pero dahil ang Diyos ang may alam na lahat, ang Diyos ang may kontrol ng lahat, at inuuna may mga bagay maliban sa Diyos, may problema ho tayo dyan. Kasi pag sinabi kong bawal, magagalit kayo sa akin eh. Kasi pastor, mo naman balo yung pangangailangan. Kasi alaki yung sitwasyon mo, ganito, ganyan. Tanungin natin ang Diyos na nagbigay ng lahat. Tanungin natin ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Iba nga, merong hanap buhay, pero impyerno ang bagsak nila. Samantalang ikaw naligtas. Problema lang natin, bigas. Madali lang naman yun kung madiskarte ka sa buhay. Kanina, binigyan ako ng chance ng cooperating teacher ko na magturo na ako sa mga bata, grade 9. And I gave an opportunity for them to ask me anything under the sun. Kasi grade 9, ano na lang naman tatanong niya. Tinanong ng isa, I don't know if that will start as a joke or parang panglalait na tanong. Pero sabi niya, paano po kami magkakapera? I take the opportunity for them to learn. Sabi ko ganito, kung gusto yung magkapera, learn a new skill. Kasi mga kabataan ngayon, instead na matutunan na magkumpuni ng tubig, ng kurye-kuryente, ano ginagawa? Basketball. Lang kamatayang basketball. Basketball na ba? Basketball. Ano niya man shoot ketang hoop makanyan eh. Don't get me wrong ha. Walang problema sa basketball. Pero kung pinagbubuti mo ang buhay mo, dribbling the ball, shooting the ball, kumikita ka ba dyan? Sagutin niyo ako. Di ba? What if, sige, magtesta ka, wala ka palang ginagawa eh. Mag-aral ka mag-welding. Tapos pag-aralan mo, yung mga bagay na hindi pa nagagawa in terms of welding, pagkakakitaan mo yun. Alam mo bakit ko sinasabi to? Kasi ang Diyos binibigyan niya kayo ng wisdom. Kaya katotoo yung Bible eh. Mas matatalino pa yung nasa libutan. Totoo nga naman. Kasi ang buhay nila, pang mundo. Pero tayo ginagamit natin yan kasi we are taking advantage of every opportunity that God has given us. Sa mga kababaihan. Kita yung TikTok ngayon, puro babae na lang nakabalandra doon. Alambra, kung ano-ano. Forgive me kung nasasabi ko to kasi may mga kaklase ako sa labas eh. Siyempre, pag friend mo, lilitaw din yan. Lalo na ngayon, may mga estudyante akong ganun na nangyayari ngayon. Tapos yung iba, sinabi ni Miriam nakalitaw yung, gamitin yung term na ginamit niya, nakalitaw yung dede, tapos may Bible verse. Ano yun? Sabi ni Miriam. Nagigets niyo? Unbeliever yun, ha? Nagigets niyo? What if, pag mag-aral kayo na ibang skill? Pagluluto. Diba kasi pag sinabi pagluluto, parang panghampas lupa na eh. Ang daming yumaman sa food industry because of that. Nagigets po ninyo? Mga kapatid, the Lord is teaching us and the Lord is giving us wisdom. Kasi nga, yung pananampalataya mo, dapat nagkakaroon huwi ng bunga, nagkakaroon yung pag-level up. So, yung mga bagay
na hindi mo dapat gawin, hindi mo dapat problemahin, hindi mo dapat kailangan, wag mo nang ituloy. Wag yun nang ituloy, please. I know you have a choice. Pero kayo di mahirapan in the end eh. Bagay, hindi nyo na masisisi ang Panginoon kung narinig yung mensaheng ito at ginawa nyo, pagpasok dito, lalabas lang dito. It's up to you. It's your choice. Pero huwag nyo sisisihin na kung bakit hindi kayo pinagpapala. Kasi choice mo yan. Kasi pinakinggan mo, narinig mo, pero hindi mo pinakinggan. Amen? What is faith? Again, our faith should point us to what we really need. Okay? Number 2, our faith should point us to never give up or never stop asking God. Ang ating pananampalataya, ang dapat nagtuturo na sa ating panalangin, na sa ating paglilingkod, ay huwag tayong hihinto. Tingnan natin itong tao. Although it's very simple, pero makakakuha ka ng idea eh. Tama? Ano problema niya? Ano yung sitwasyon niya? Siya po ay bulag. So, anong next na? Dahil bulag ka, paano ka mabuhay? Manlilimos ka. Yun na yung buhay mo. Nabalitaan niya si Jesus. Tama? Ang ganda nito kasi, sa point number 3 yun eh, hindi lang basta Jesus ang term na binato niya. Pagpapakilala ito, na itong taong ito, hindi lang basta bulag, nakikinig siya. Mamaya pa, yun yung point number 3. Pero dito sa point number 2 po natin, dahil narinig niya si Jesus, ano ginawa niya? May inutusan ba siya? Uy, sa may Jesus, mga takin. Hindi. Ayaw niya. Gusto niya, siya mismo maka-experience. Nagsisisigaw siya ngayon. Bakit? Ang daming tao. Siguro lahat, alam mo yun, they're praying, they're requesting audience with Jesus, so nagkukumpulan sila doon. Ano magagawa ng bulag? Remember, we are talking about a crowd. That is, alam mo yun, they're on to Jesus. Nandoon lahat sila. Naalala yun si Zacchaeus, di nga makasingit eh. Maliit na yun ha. Tendency kasi pag nagkukumpulan, pwede kang sumingit sa baba. Tama? Take note, si Zacchaeus, hindi niya na nagawa. So para makita na si Jesus, anong ginawa niya? Umakit siya ng puno. Diba? Hindi kasi nakakakain ng star margarine eh. But you know what I mean, right? So itong taong ito, he never stops. Even obstacles came, dumating po yung, alam yon, pagsubok, kasi sabi sa akin, uy, ito ko na nakakaingay mo. Tumigil ba siya? Ay, sorry po. Hindi. Bakit? Kasi sa point number 1, alam niya kung ano yung kailangan niya. Tama? Alam niya yung kailangan niya. Alam niya yung kailangan niya. Kailangan niyang makita si Jesus. Kailangan niyang makausap si Jesus. So dito, di ba, ang liwanag eh. Tingnan natin ulit. Sabi sa 48, and many, take note and many, marami, charge him that he should hold his what? Peace. Ano sa Tagalog yan? Pakitignan mo nga. Pinagsabihan. Wow, lalim ng term na yon. Pinagsabihan. Oy, tok nang na. Kasi nga naman, ano yung status niya? Beggar. Ayaw mong sasabihin, mahirap ka lang. Ngayon, ganyan na nga sitwasyon, malayo ka pa sa Diyos. Ano mangyayari sa iyo? Kapag tayo ay nasa dulo ng pagsubok ng ating buhay, tinutulak ka dapat papalapit kay Jesus. Huwag ka dapat hihinto, huwag ka susuko. Kasi kahit sabihin mong nasa tugatog ka na ng katagumpayan, kinakailangan mo pa rin i-push yung sarili mo na mapalapit kay Jesus. Alam niyo po ba yon? Anong ibig sabihin? Pag nandito tayo sa mahirap institusyon, lalapit tayo sa Panginoon. Pag mayaman na, hindi na. Hindi ganun. Kaya sabi ko nga, ang hirap ng pagpapala sa taong malayo sa Diyos. Ang hirap. Hindi lang yung kawalan, maging sa kasaganaan eh. Kaya kung hindi tama yung relasyon mo sa Diyos, nasa kasaganaan ka, some of you nagpe-pray, pag nasa ganung sitwasyon, wag nang babalik. Paano kung bumalik ka?
Ang sukatan kasi hindi naman kung ano yung meron ka, material. Kung sino ang meron ka at yun ay si Jesus. Minsan nadaling sabihin eh. Pero minsan pag binababa ka ng Lord, ayaw mo eh. Nagagalit ka, di ka na alam mo yun, tatampo ka na kay Lord, di ka na nagpe-pray, di ka na nagdi-devotion, di ka na nagpe-prayer meeting. Hindi ganun ang ginawa ni Joseph. Pinagbili siya ng kapatid, kay Potiphar. Nakarating siya, pinromote siya. Tama? Siya ngayon yung pinakamayordomo nito si Potiphar. And then bumagsak sa uli. Bakit? Ang gwapo eh. Alam niyo, pag malapit kayo kay Lord, gwapo at magaganda kayo. Amen? Pag pangit ka, sabihin mo, Brad, balik ka na kay Lord. Sorry it's joke. So ano nangyari? Pinagkamalan siyang manyakis. Binaba. Na-demote siya. Saan siya nakarating? Kulungan. Pwede siya magtanong Lord, ba't ganun? Tatapat naman ako sa iyo But in every part ng kanyang buhay, the Bible describes him as what? He is what? Like, kabisado niyo na nga ako He is a prosperous man. Not because of what he have materially, but who he have internally, and that is Jesus. And that is God. Tama? So, hindi tanong dito kung naging mayaman ka o mahirap. Ang tanong dito, kay Lord ka ba? Pinapakinggan niyo ako? Nakikinig kayo? Hindi tanong kung may pera o wala. Hindi yun ang tanong ng Kristiyano. Kristiyano, kay Lord ka ba? Sabi mo, oo, ba't wala kang pera? Pakailan mo. Ba't wala kang pera? Nako, ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ang magpo-provide ng aking pangangailangan. Negative lang na sagot yun, wala kang pakialam. Kasi ang ibig nating sabihin, ang Diyos kasi yung bahala sa akin. But the proper answer that we should give them, whatever situation I have right now, God will take good care of me. Huwag niyo kakalimutan yun, ha? Amen? Amen. Pangatlo, at dito tayo magwawakas. Our faith should point us to acknowledge who Jesus is. Our faith should point us to acknowledge who Jesus is. Anong sabi nitong bulag, si Bartimaeus? Tingnan natin yung term na ginamit niya. Twice, sumagot siya. Ang sabi niya sa verse 47, Jesus, thou son of what? David. Alam niyo kung ano yung term na yan? He is acknowledging Jesus as what? The coming Messiah. In short, alam niyo yung doctrine kay Jesus. Na siya yung magliligtas sa Israel, magliligtas sa kasalanan. Nakakalungkot, ngayong panahon ngayon, tanongin niyo kung sino si Jesus. Ala, mga weirdo ang sagot. Sige nga, kung kayo tatanungin, sino si Jesus para sa inyo? Kung ang sagot ninyo ay kagaya ng sagot ng adik sa kanto, may problema tayo dyan. Kasi ibig sabihin, walang paglalim yung relasyon kay Lord. Nagigets niyo? Hindi ko sinasabi ito para pahiin kayo, kundi para makita niyo yung sitwasyon niyo kung talaga nga bang kilala. Kasi kung alam mo, handa mong ilaban ng patayan ng paniniwala mo. Bakit? Alam na alam mo. Nagigets niyo? Halimbawa, sabi ko kay Kuya Ding, adik si Ate G. Dahil kilala yung si Ate G, kaya niya ilaban ng patayan. Hindi totoo yan. Kahit sabihin may evidence, bakit? Personally, kilala niya Nagigets siya ibig sabihin? That is just an example. Pero ngayon, sabi ko nga, gaano nyo nga ba kakilala si Jesus? Nakakalungkot, our time today, very sad. I mean, sino ba si Jesus? Is he Lord, liar, or lunatic? Merong book na ganun Si Jesus ba ay Panginoon? Siya ba ay baliw, lunatic? Or he is a liar? Bakit? May mga statements siyang binitawan na dapat nating isabuhay na nagpapakilala kung sino siya. Kaya hindi nakapagtataka, gumaling kagad itong taong ito on the basis of he knows
who Jesus is. And on the basis of knowing who Jesus is, alam niya, alam ng taong ito na kayang sagutin yung panalangin niya, which is, anong sabi niya? Gusto niya makakita because he knows who Jesus is. Yun yung susi doon. Kung bakit gumaling siya kagad. Hindi lang basta in-acknowledge na miracle worker siya. No. Sino siya? He is the Messiah. Important ba yun? Mahalaga yun. Paano naman sabi, pag sino ka, sabi baptist kayo. Oof. Yun lang. Paano ka naligtas? Pag sinabi na bautismo, naku, yari tayo dyan. Nagigets niyo? I hope and I pray that as time goes by, mas lalong mag-deepen, magkaroon ng lalim, magkaroon ng strength, magkaroon ng tibay, ang pagkakakilala sa Lord. Alam mo yung ginagawa nating devotion? That is one of the things that we need to utilize. Kaya nga binigyan ni Lord tayo ng devotion para at least to share the thoughts, the encouragement of knowing Jesus. Yung dapat. Kaya hindi lang pagtataka, again, itong taong ito ay kinilala kung sino ang Jesus na dumating. Hindi lang para bigyan siya ng kagalingan, kundi iligtas siya sapagkat kinilala niya na siya ang tagapagligtas. He is the Messiah. Kaya madali na lang sinagot yung pagiging bulag niya. Yan yung reason nun. Bakit? Kilala niya Kaya dahil kilala niya nga, kailangan mo? Ganun yung dating Nagets niyo? Dahil kinilala na ng bulag, tinanong niya kaagad, dahil kilala mo ko, ano ngayon? Kailangan ko ng kagalingan, Lord. Ibigay yan. Bakit? Kilala mo ko Galing, no? Ganun siya kadali. Diba? That is how we observe the Bible. That's how we interpret and at the same time we apply the Bible in our lives. Because, again, the miracle of sight that gives light to the darkened gives us an understanding of our relationship to Jesus as the way, the truth, and the life. Mga kapatid, sana makita na natin yung mga bagay na dapat po nating isuko. Why? Para makita natin yung totoong kailangan po natin. We need to ask wisdom regarding that. We should never stop asking the Lord. Huwag tayong hinto sa paglilingkod sa Panginoon. Tigit sa lahat, mas lalo pa natin siyang kilalanin. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa patuloy na patnubay. Salamat sa talino. Panginoon, kung wala po kayo, ay wala din po kami. Kinikilala po namin ang aming kahinaan. At ganoon din naman kinikilala po namin kayo bilang Panginoon at Diyos ng aming buhay. Father, we ask that you continue to guide us, to bless us. Matutunan na po nawa namin isuko yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong paningin. And to walk in the newness of life. Lord, once again, hinihingi po namin na kayo po ang patuloy na maitaas at malulhati sa bawat punto namin buhay. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen.